Hindi pa manumaan ang kada, may pag-alma na agad ang ilang transport group sa service contracting program ng gobyerno. Para kasi ma-monitor ang biyahe ng mga lalahok na tsuper, kakailanganin ng Global Positioning System o GPS na sila na naman daw ang gagastos. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Mel Emil, mababa ang pasahe at agapay sa mga driver sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang hangad ng service contracting program ng pamahalaan. Pero tanong ng mga nakausap naming driver at pasahero, makikinabang nga ba talaga sila sa programang ito ng pamahalaan? Ilalathala pa lang ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga panuntunan sa pagsali sa inanunsyo ng Pangulong Service Contracting Program. Pero tinataya nilang 50,000 pampublikong sasakyan ang lalahok sa nationwide implementation ng programa sa 823 na mga ruta. Para sa mga pasahero, may 20% na discount kapag sasakay sa mga jeep, UV Express at bus na bahagi ng programa. Dagdag pa yan sa 20% discount mo kung ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen. Tinatayang 15 milyong pasahero raw ang makikinabang dito. Sa mga PUV naman nakalahok sa programa, mabibigyan sila ng 30 hanggang 100 pesos na bayad sa kada kilometro. Pero may cap yan na 100 kilometro kada araw. Pag sumobra dyan, ninabayad ng gobyerno. Pero paano ba mamamonitor ng gobyerno ang biyahe ng mga tsuper para sila'y mamayaran ng tama? Sabi ng DOTR sa pamamagitan ng GPS o Global Positioning System, kailangan kumuha ng gadget para matukoy ang real-time na lokasyon ng mga PUV. Pero pwede rin naman daw sa pamamagitan ng manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Nagipag-usap na rin po ang LTFRB with I think 22 GPS providers at kinausap natin sila na babaan nila yung presyo ng kanilang GPS at sila naman po ay sumang-ayon 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Umaalma dito ang ilang transportation group. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Sa komputasyon ng DOTR, kung aabot sa 5,000 piso makokolektang pasahe ng isang jeepney driver, hindi mababa sa 1,000 piso maiuwi niya sa programa kada araw. Nakaawas na raw dyan ang diskwento sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasali rito ang inihahandang 10 pisong kada litrong subsidiya ng gobyerno. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Pero that will start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-collecta ho sila. No? So this is one of many programs na nakahilera po sa ating gobyerno. Ang 3 dekada ng jeepney driver na si Roberto Corpin, bagamat umaasang makakatulong ang service contracting program, napaso na raw dati nang sumali siya noong pandemya. Buwan raw ang inabot noon bago nila nakuha ang bayad sa kanila. Maganda yan. Kung maganda rin yung pagbigay sa mga driver. Kasi sa amin kasi araw-araw ang pera kailangan namin. Kasi pandiesel eh. Hindi naman kasi pwede utang sa gasolinahan eh. Kung bigayan, matagal, buwan-buwan, tapos hindi mo naman makukuha, kawawa driver. Sabi ng operator na si Basilio Henyoso, sana raw ngayon, diretso na sa driver at operator ang kita. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Kaya nababawasan pa. Pagtitiyak ng DOTR, diretso sa bank account o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days
Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Pabor naman ang mga pasaherong nakausap namin sa diskwentong pangpasahe. Mas okay po kasi mas gagaan po yung para po sa budget ng transpo. Kawawa din yung mga pumapasada which is nauuwi nila sa bahay 200 to 300. So sila yung bumabiyaheng magdamag po. Makakatipid. Pagka nagbigay ng 40% ba yun, di pabor sa amin yun mga senior. May babala naman ng DOTR sa mga nais magsamantala. Makikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Imilang sakop lamang ng service contracting program ay yung mga PUV na nakabase sa ruta at hindi sa destinasyon. Ibig sabihin hindi kasali ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Hindi rin sila kasali pa doon sa fuel subsidy. Pero sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ay nasa first phase pa lamang ang pagpapatupad nito. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Ang Department of Energy na mismo ang nagsabi tiyak nang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Wala pang pinalalaga pero ang mga nakausap naming tsuper hindi masyadong umaasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sigurado na ang rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay raw yan sa magandang indikasyon sa 4-day trading bagamat hindi pa pinal kung magkano. Merong rollback so far as of last night's trading. 1 day na lang. Hopefully mas steady lang siya na wag na munang umakyat. Pagdasal natin na walang bomba na namang mangyari muna ngayon. Base sa kwenta ng oil industry sources, sa 4 na araw na trading ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Pero maaari pang magbago, depende sa trading ngayong araw. Base sa trading ng Dubai crude, pababa ang presyo mula mahigit $120 per barrel noong Lunes sa mahigit $102 per barrel kahapon, isang araw matapos i-anunsyo ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ang Brent crude mula $110 per barrel noong Lunes, bumaba sa $95 per barrel hanggang kahapon. Pero tumaas naman sa $97 ngayong araw sa gitna ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng ceasefire. Base sa datos ng Department of Energy, mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan, mahigit doble na ang itinaas ng presyo ng diesel. Mahigit 50% naman ang isinipa ng presyo ng gasolina. Kaya naman ayon sa mga motorista at mga POJ drivers, mainam na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Pero tanong nila, bakit tila kakarampot lamang ang ibababa ng presyo? Pag rollback sila, maliit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dublado ang pinatas nila. Wala din mangyayari mga rollback na yan. Walang pinta yun, wala. Wala rin pong mangyayari doon, ma'am Kasi syempre, magkano na lang kinikita namin tapos wala rin po. Parang ganun din. Useless din po Dapat po talaga bumalik sa dating presyo. Paliwanag ng DOE, kahit bumaba man ang presyo ng crudo sa world market, mahal pa rin pag dumating na ito sa bansa. Mathematical yan Hindi yan yung, sabihin ng oil company, eto lang yung babawas ko ngayon. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. Hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Kaugnay naman sa supply, sabi ng DOE, kasya para sa 50 days ang produktong petrolyo sa bansa. Patuloy naman na pagsisika para mapalaki ang ating inventaryo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mahigpit na ang seguridad sa Islamabad sa Pakistan para sa negosasyon ng Amerika at Iran bukas kaugnay sa gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, umakyat na sa mahigit 300 ang mga namatay sa pinakamatinding pag-atake roon ng Israel. Pero pinangangambahang aakyat pa
ang bilang na yan. Yan at iba pang mga updates sa gulo sa Middle East. Tinutukan ni June Veneracion. Ilan lang ang mga pag-ataking ito sa itinuturing na deadliest strikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Matapos sabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito kasama sa ceasefire. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, umabot sa mahigit 300 ang namatay sa bagong pag-atake. Pero inaasahang tataas pa ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Sinalakay ng Israel ang Lebanon noong Marso para puntirehin ang Iran-aligned Hezbollah militia. Pero sabi ngayon ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ipinag-utos na niya ang pagsisimula ng direct peace talks ng Israel sa Lebanon. Saklaw niya ng pagdisarma sa Hezbollah. Layon din daw nilang magkaroon ng sustainable peace agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon. Wala pang reaksyon ng Lebanese government tungkol dyan. Samantala, kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, batay sa ship tracking data. Hindi raw yan ang kanilang napagkasunduan ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, tinawag niyang dishonorable ang ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot ng pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz. May mga ulat din daw na naniningil ang Iran sa mga tanker na dumadaan sa strait. Sabi ni Trump, hindi nila yan dapat ginagawa. Pero kung totoo ang mga ulat, ay dapat daw tumigil agad ang Iran. Sa gitna niyan, paghihikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasunod ng ceasefire, i-reimpose ang Russian oil sanctions. Bukas lang ang negosasyon ng US at Iran na gaganapin sa Islamabad, Pakistan. Hinigpitan ng seguridad sa kanilang red zone kung saan matatagpuan ang top government buildings. Patuloy namang binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Middle East. Nauna na nagpahayag ng lubhang pagkabahala sa gulo sa Lebanon ang DFA. Pero kinumpirman nilang wala namang Pilipinong nasaktan doon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Balik Pilipinas ng mahigit 340 OFW sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno. Bahagi pa rin niya ng repatriation na ginagawa ng pamahalaan sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan. Nakatutok si JP Soriano. Sinalubong ng kanyang anak na si Marieta ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi kanina. Nursing aide si Marieta roon at matagal na raw niyang hindi nakapiling ang anak. 8 years po akong hindi nakauwi. Tagal ko kasi hindi nakasama. Sa mismong city po ng Abu Dhabi, naririnig namin yung mga bomba. Hindi namin alam kung saan po babagsak. Kabilang siya sa mahigit 340 Pilipinong umuwi sa bansa sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno mula ng sumiklab ang gulo sa Middle East. Karamihan sa mga sakay, mga OFW mula sa United Arab Emirates. Agad silang ipinuroseso ng OWA para sa iba't ibang tulong na nakalaan para sa mga OFWs. Oh no! What is that? Sa Lebanon, may 14,000 Pilipino na patuloy na nasasaksihan ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Sa kuhangang ito ng isang OFW sa Beirut kahapon, kita ang makapal na usok hindi kalayuan sa bahay ng kanyang employer. Kwento ng OFW, isang malakas na impact blast muna raw ang kanyang narinig bago ito nangyari. Kabado na raw sila, lalo't wala pang indikasyon na ititigil na ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, tinitignan nila na posibleng mas madagdagan pa ang mga maire-repatriate sa Lebanon sa mga susunod na araw, lalo pat mas sumesentro na raw sa Beirut ang mga pag-atake. Ang kakaiba dito ay sa central Beirut ang atake, usually nandun lang sa southern Beirut. But having said that, wala naman napaulat na Pilipino nasaktan. We hope it stays that way at nakikisa rin tayo sa bansang Lebanon sa pinagdadaanan. But we're hoping na humupa ang sitwasyon. Binabantayan din ng DMW ang kalagayan ng mga Pilipinong tripulanteng sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf pa rin at hindi pa nakakalabas sa Strait of Hormuz.
Ayon sa DMW, isusumite na sa mga kausap nila sa panig ng Iran ang listahan ng mga pangalan at detalye ng mga tripulanteng Pinoy. So today we will endorse the corresponding list to the DFA para mapatupad na yung sinasabing passage out of the Strait of Hormuz ng mga barko na may dalang Pilipino. Bukod sa mga chartered flight, may mga commercial flight na sakay din ang iba pang Pilipinong nirepatriate ngayong araw mula sa Kuwait at iba pang bansa sa Middle East. Sa kabuuan, naabot na sa halos 5,000 Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang napabalik dito sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang gulo ng US, Israel at Iran. Sa darating na Lunes, inaasahang meron na namang chartered flight lula ng mga Pilipinong nais nang bumalik dito sa bansa. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan ng mga magsasaka sa Ifugao na magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanila ibinabagsak na gulay sa trading post. Sa sobrang mura raw kasi ng bilihin ngayon, nalulugi na sila. Nakatutok si Ian Cruz. Mula Tinok, Ifugao, ibinabiyahe ni Renato Bangsail ng 8 oras ang kanyang 6 repolyo sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC. 6 na piso kada kilo ang presyuhan, pero sabi niya, paluging presyo daw ito. Sa mapagbebentahan kasing 39,000 pesos para sa 6,500 na kilo ng repolyo, magbabayad siya ng 6,500 sa mga trabahador sa trading post para iproseso ang mga repolyo. Halos 3,000 ang gasto sa pambalot na plastik at papel. 6,500 din umano sa market facilitator. Ang dating 4,000 pesos lang na konsumo ng diesel, nasa 13,000 na ngayon. Pagkatapos niyang bayaran ang mga nagtrabaho sa taniman at pangkain nila sa biyahe. Suma total, lugi siya ng 3,000 piso. Pero sabi ni Renato, lugi man, mas mainam na raw kesa mabulok lang sa taniman ng gulay. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuan yung presyo para kikitain kami naman. Ayon sa mga magsasaka ng Benguet, nasa 15 pesos per kilo dapat ang bentahan ng repolyo para makabawi man lang sila sa gastos. Sa repolyo o pechay man, dapat daw nasa 20 pesos per kilo ang benta para may magandang kita. Ang mga market facilitator na pinagpapasahan ng mga magsasaka ng 6 gulay sa BAPTC, pinag-uusapan na kung pwedeng magtakda ng minimum price sa mga ibabagsak na gulay ng mga magsasaka sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pero aminado si Dulas, mahirapan daw maipatupad ito. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun na ano. Kaya pinag-aaralan pa kung magkakaisa lahat at makikiisa rin po yung mga buyers natin sa fixed price na ganun, baka madali rin pong ma-implement. Ayon sa General Manager ng BAPTC, sa pagtataya nila, hindi naman sobra-sobra ang supply ng gulay. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, naapektuhan daw ang demand. Parang ang epekto, parang maraming gulay, parang sabi nila oversupply. Pero sa aming obserbasyon dito sa BAPTC, parang normal naman yung supply compared sa ibang panahon, taon. So, ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So, naiiwan ngayon yung gulay. Ani Diego, napapanahon ang minimum price sa ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, parang sa bigas o mais na may farm gate price. Kung ipipilit nila na laging mababa, baka yung farmer naman natin hindi na magdala ng gulay dito sa trading center. At kung hindi magdala, edi parang kumbaga vicious cycle siya, no? Magiging dugtong-dugtong na problema. Ang biyaherong si Jimmy Basiwag, pabor din sa pagkakaroon ng minimum price sa gulay. Pero kahit mababa ang bilihan ng repolyo ngayon, nadaragdagan ang halaga nito dahil ang mga biyahero mula La Trinidad papuntang Manila, nagdaragdag ng 3 pesos kada kilo sa kanilang dala.
Nasa 35,000 pesos na rin kasi ang diesel nila sa balikang biyahe at sa pagpapasa-pasa at pagproseso ng gulay, doon na tumataas ang presyo bago makarating sa consumer. Sa Qmart, naglalaro sa 50 to 80 pesos ang kilo ng repolyo at pechay. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa pagtatakda ng minimum price sa ibinabagsak na gulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mataas na ngang presyo ng langis, may dagdag singil din sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Pero hindi pa raw yan dahil sa epekto ng mahal na petrolyo, kundi dahil pa lang sa pagtaas ng generation charge, bunsod ng panghina ng piso kontra dolyar. Paano naman ang singil sa kuryente sa iba pang bahagi ng bansa? Ating alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. Idagdag na ang kuryente sa listahan ng mga tataas ang presyo. Magkakaroon kasi ng dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa Meralco customers ngayong Abril. 107 pesos yan na dagdag sa buwan ng bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang pamilya Del Rosario, mahigit 160 pesos ang madaragdag sa kanilang electricity bill. Oh, bakit ganun? Bakit tumaas? Dapat pababa, no? Patay tayo. Dagdag pasakit daw ito dahil sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng langis at ibang bilihin. Kaya bawat piso mahalaga para sa katulad niyang senior citizen na tanging allowance lang ang natatanggap sa pagtatrabaho sa barangay. Kami, may mga minimum wage lang kami. Pawa naman kami, sana mabigyan pansin yung mga mga bilihin. Pa-discount na lang, ganun po. Sana nga. Sabi ng Meralco, hindi pa raw ito epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa gitnang silangan. Kasi yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. Ang dahilan daw ng dagdag singil sa kuryente ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. So yung depreciation po ng pera natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at San Lorenzo gas plants ng First Gas, and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Sa Mayo pa raw mararamdaman ang epekto ng mahal na langis sa singil sa kuryente ayon sa Meralco. Pero aalamin pa raw sa pagtatapos ng buwang ito kung tiyak ngang madaragdagan uli ang singil at kung magkano. Hindi lang daw kasi presyo ng langis ang konsiderasyon, pati na ang palitan ng piso sa dolyar. The DOE and the ERC implemented what they call special operating guidelines that included the suspension of the regular market. We anticipate that it will reduce any expected increase in the generation charge. Pero epektibo na rin ngayong Abril ang bagong Lifeline Rate Subsidy Program threshold. Libre na ang kuryente ng 4-piece beneficiaries at mga kumukonsumo ng hanggang 50 kilowatt hours. May 35% discount naman ang mga kumukonsumo ng 51 hanggang 70 kilowatt hours. 20% ang discount ng mga may konsumo na 71 hanggang 100 kilowatt hours. Malaking bagay po para sa amin, para po sa pangdagdag gastusin po sa mga anak ko. Makakaano ka talaga, tipid ka talaga. Kasi na yun, pwede mo lang pang-budget din yung mga na-discount, ma'am. Pambili ng bigas, gano'ng pagkain. Inaasahan din ang dagdag singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa mas mataas na presyo sa WESM Wholesale Electricity Spot Market. Sa report ng GMA News Online, sinabi ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na ang mas mababang supply ng kuryente noong nakaraang buwan ay nagresulta sa malawakang pagtaas ng 23% sa spot market prices. Ang mas mataas na presyo sa WESM ay maaaring magresulta sa mas mataas na generation charge na maaaring ipasa ng distribution utilities at electric cooperatives sa kanilang consumers. Sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng
transportation. Patuloy naman daw na gumagawa ng paraan ng Department of Energy para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa singil sa kuryente, gaya ng pagpaparami ng mas murang coal at pagkukunan ng renewable energy. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kawing-kawing ang naging epekto ng mahal na presyo ng langis sa buong mundo. Ngayon pa nga lang kabi-kabilang panagoy na umaalingaw-ngaw. Mga nawalan ng kabuhayan at mga pilit pong lumalaban, mairaos lamang ang pang-araw-araw. Pero sa labang walang kasiguraduhan, nang ibabaw po ang pusong Pilipino na mapagmahal, matulungin at maasahan. Nakatutok si JP Soriano. Pasakay po. Yan ang nakasulat sa piraso ng papel na hawak ng ilang estudyanteng ito sa Zamboanga City na matyagang nag-abang sa tabing kalsada. Kulang na nga raw sa pamasahe. Pahirapan pa ang pagkukommute sa mahal ng gasolina. Wala talagang dumadaan, sir, na mga sasakyan po, sir, na mga van or bus. Konti lang. Tapos, madami din po yung dumadaan ng mga, like, mga truck. So, what if try natin na maglagay ng ng pasakay po. So, baka mayroon po na maawa sa amin. Mabuti na lang daw at may napadaang truck na nagpasakay sa kanila ng libre pa uwi. Saktong tanghaling tapat pa naman kung kailan matindi ang init ng panahon. Doon pa kinapos sa gasolina ang motorsiklo ng isang rider sa Ilocos Norte. Ihahatid pa raw niya ang kanyang manugang sa ospital para magpa-check up. Pero mukhang lalo pa silang namroblema dahil kinailangang magtulak ng motorsiklo. Pinabudget yung sir, kasi mahal yung gasolina Kaya nawala kami ng gas. Kulang budget, sir. Bilang tulong sa mga kagaya nilang hirap, ngayong sumipa ang presyo ng produktong petrolyo. Tuloy-tuloy ang bayanihan ng ilang grupo, gaya ng Samahan ng Industriya ng Paggugulayan o Sipag sa Quezon. Mahigit 600 kilo ng iba't ibang gulay mula sa mga magsasaka ang ipinamahagi ng libre sa mga driver ng pampasaherong jeep at tricycle sa Lucena City. Mahigit 300 pananghalian naman ang ipinamigay ng relief drive na Kusinang Bayan sa mga jeepney driver na apektado ng krisis sa langis. Kabilang daw sa mga nag-ambag ang mga K-pop Pinoy fans at gamers. Para sa GMA News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.